Good day mga ka-farmlat! Kayo po ba ay naghahanap ng isang property na along National Road and then at the same time ay may maliit na sukat? So ito po ay 3 hectares lang and then ito po ay nakalocate dito sa Tagkawayan, Quezon. So sa mga buyers ko po na naghahanap ng isang property na pwedeng pagtayuan ng business and then at the same time ay pwedeng pag-alagaan din po ng hayop. Ayan, so panoorin niyo po itong video na to, baka sakali po magustuhan nyo. So iikot tayo kay 3 hectares po So bago ang lahat, syempre paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel and then paki-pindot po yung ating notification bell para lagi po tayong updated dun sa mga properties po na i-upload natin. So napangintay natin. Yan, unti-unti na tayong pumapasok kay property. Medyo masukal nga lang. Nalitan tayo sa may pinakabungad ni property. Medyo may kasukalan po siya. And then yung pinakatayo po ng lupa ay gradual na slope po So hindi siya halos kapantayan. Ikot pa rin tayo. Alos nagigilid yung mga kasama ko sa sobrang dami ng damo. Ayan. Hindi na sila halos matanaw dun sa mga tumubong ligaw na damo. Pero ang ganda ng property. And then kagandahan nito, mga bata pa po yung mga niyog natin. Ayan. So ito po ay merong nasa 700 kapuno ng niyog. Medyo madalang na rin po Lakad tayo. Kailangan ko pa talagang hawanin yung mga dadaanan ko. Sobrang sukal talaga. So medyo dahan-dahan na lang po tayo. Si property po ay merong nasa 70 meters na frontage. Doon po sa may pinakaharap ng National Road. And then kagandahan kay property, meron siyang source ng tubig. Yun po ay parang pinakabukal. So naagos po siya. Yan po ay nakapaloob mismo dito sa ating 3 hectares. Yan, kitang-kita natin. Sobrang damo talaga. Wala akong choice kundi pasukin kahit ganito kasukal. Pero kagandahan nito, semi-slope lang tayo. So, kaya-kaya naman nang ikutin. Nga lang. Bisbuhay to. Kagandahan din po kay property. Ito po ay electronic title na. And then, good thing po, buhay po si owner. Ayan. Bagong sukat din po si property. So kung gusto na lang po natin ipa-relocate, pwede naman po Pero bagong sukat siya kahit hindi na po siguro. Ang mga bagong tanim talaga yung mga niyog dito. Yung iba hindi pa halos namumunga. Kapal lang damo. Yan, kahit wala tayong masyadong matanaw dahil sa sobrang taas ng damo, ikutin pa rin natin siya para makita lang natin yung pinakatayo ng lupa. So pantayan itong nilalakaran natin. Tapos ayan, tanaw naman natin yung mga niyog niya. So si 3 hectares po ay hindi kapantayan po ni National Road po So meaning po yung pong pinaka kalsada ni National Road patungo dito sa may pinaka property ay hindi po siya nagpantay. Medyo malalim po siya kung papasukin natin si property po So kagandahan lang naman po nito dahil medyo may mga slope na area po tayo dito kay 3 hectares. Pwede po tayong kumuha ng refill para po itabon po natin dun sa may pinakaharapan kung saan meron nga po tayong frontage. So napakaliit naman po nung part na tatabunan po natin. So kuha na lang po tayo ng refill dito sa medyo mataas na part natin. Pero ito po wala po siyang upland. So mga slope lang po yung pinakalupa nito. Kailangan tabasin nung kasama ko yung dadaanan ko.
po kasi dito sa mga ganitong klase ng property na along Barangay Road, along National Road, pagbaba mo ng sasakyan, property na po agad ano. So hindi rin po tayo mahihirapan sa mga transportation. So paglabas po natin kay property, meron na po tayong masasakyan na agad na mga bus, jeep, tricycle. Ayan. So napakagandang property po ano. Tayo po ay nasa 7 kilometers para po makarating po tayo ng pinaka-town proper po ng Tagkawayan. So nandun na po si McDo. And then good thing ha, bagong tayo po si Jollibee. So 7 kilometers lang po yan. So almost complete po si property mula sa source ng tubig, kuryente, and then may signal din po yung ating phone. Konting linis lang to, napakaganda ng property na to. Yan, ikot pa rin tayo. Dito naman tayo sa may right side kung saan may bahay. Tingnan natin yung pinakabahay. So pakita ko din po sa inyo na tayo po ay medyo mababa dun sa pinakakalsada po ano. Ikot pa rin tayo. Kung sakali pong bibisitahin natin si property, tayo po ay magta-travel lang nasa 7 hours kung tayo po ay manggagaling from Manila. So kagandahan po nito, wala naman tayong dadaan ng rough road. Si property po ay good for business, and then at the same time, kagaya ng nasabi ko, magandang pag-alagaan din po ng mga hayop ano, dahil may source po tayo ng tubig. So pwede po yung poultry or piggery po dun sa may pinakalikod. So wala naman po magrereklamo sa atin. Pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-source ng tubig natin kung saan nandito yan sa may pinaka medyo harapan po ni property po ano, ayan siya. And then yun naman pong gawin na yun po yung sinasabi po ni owner na ginawang parang fish pond nung mga dating may-ari dito. So napabayaan na lang din po ano. So magandang idea, maglagay tayo ng parang sariling fish pond dito sa may area. May tangke daw ng tubig dito, tingnan natin. Ayan yung pinaka-source ng tubig natin. Ano to? Tangke ng tubig? Ayan na, may tangke pa ng tubig. Okay. Kasama kay property? Kasama po natin po mga ano. Pinaka-boundary. Ito, parang balon siya oh. So ito po yung pinaka-boundary po. Ano, so yung kabila po ay hindi na po natin sakop. So mamaya lalabas tayo, papakita natin yung pinaka-bahay na nakatayo po dun sa may pinaka-unahan. So kagandahan nun, dun sa mga hilera na yun, marami nang nagtayo doon ng mga business. So meron dun sa gawi doon na vulcanizing, and then dito sa gawi dito ay may mga karinderya na po dyan. So tingnan natin kung ano yung magiging idea natin kung sakaling bibili niya po itong property na to. Fish pond daw to dati eh. Oo. Okay. Tingnan natin yung bahay. Oo nga eh, sagana sa source ng tubig. Yan daw po, ganyan lang talaga daw kalaki. Oo. Ginawa lang pinabako. Okay. Nagawa ng lagay po ng Mga isda. Hindi na po ginalagano. Gawa ng trabaho ng yung Nagkukwento yung ating locator. So kabisado niya talaga yung mga boundaries po ng property natin. Ako lang kayo ng idea kasi mas maganda po talaga kung talagang kayo po ay bibili ng isang property, mas makita nyo po or personal nyo makita po si property po ano. So ako po, nandito po ako sa mismong area. So bibigay ko po lang po sa inyo yung pinaka-idea kung paano po natin tatabunan po yung pinaka-area po na yon na medyo malalim. So meron po tayong part dito na medyo elevated po tayo. Siguro ayan mga nasa 5 meters po iyan. So yan, wala namang ganong naman na niyog, medyo kukonti naman. So yung lupa na yan, pwede po nating itabon dito sa may pinakaunahan ni property kung saan may frontage nga po tayo para maging kapantayan po tayo ni road. Kagaya ng nasabi ko, hindi naman po ganun kalaki yung tatabunan natin.
So kagandahan lang po kasi may mga part po tayo na pwedeng kuhanan ng mga excess land or excess na lupa para po itabon dun sa pinaka medyo malalim na part po ni property. Bet na bet ko itong mga property na ganitong klase ng tayo ng lupa, yung hindi ako masyadong hiningal sa pag-iikot, kaya lang medyo delikado lang po kasi talagang masukal, pero yung tayo ng lupa okay po talaga, as in talagang hindi ka hihingalin. So may advice ko rin po ito sa ating mga buyers na medyo may edad, hindi na ganun ka sigla or kabilis umakyat po ng medyo matataas na part, ano. So ito po, may advice ko po ito sa inyo. Halos kung maiko-compare ko po ito sa flat, so pwede na rin po nating i-compare to sa mga semi-flat na property, kasi wala naman ako masyadong nakita na talagang mataas na area po, ano. Tayo ng pinakaunahan ng property. Bali dito po sa may pinakabungad, kung sana yan po yung mga nagdadaang sasakyan po, ano. So makikita nyo naman po talaga, ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo bababa po tayo, and then ito po yung tatabunan nating area. Ito lang po, and then pagdating naman po dito kapantayan na siya. So may na-stack po siyang tubig dito sa may pinakaunahan. Yan, so binibigay ko lang po yung reality po mismo ni property para po hindi po tayo masyadong mag-expect, ano. Pero ito, napakagandang property nito kung sakali pong matabunan po natin. Ang ganda po nito dahil ito po ay pwede yung pagtayuan ng business dito sa may pinakaharap niya. Ayan. So medyo mahaba-haba naman po yung frontage po natin, ano. So tingnan naman natin yung bahay nakasama dito kay property. Lakad tayo. Allen! So ito na po yung pinakabahay. Ito tayo doon. Bato na siya, no? Boarding house. Pero may nagtira dyan. Oh, okay. Renovate na lang, ano? Ayun. Ayan po yung 5 pa ko. Ganda ng baboy. Ito, oo. Alagaan ng baboy. May naman ba? Meron po isa. Ito, meron isa. So, pwede pala tayo mag-alaga ng baboy dito. Tatlo. Tatlo? Tatlong pita. Ayun, isa. Oo nga. CR. Lulusog ng mga baboy. CR. And then may CR tayo. May pwede magpakabit siya ng puso. Ayan, pwede tayo magpakabit ng puso dito. Meron ng linya ng kuryente yung bahay. Ayun, may breaker nga po. Oo nga. So, didevelop na lang, ano? Tapos makakabot siya doon talaga yung nyug na yan, oh. Yung kapagayan mo simula sa okay. bahay na yan. Oo. May kapitbahay na din, ano? Ayan, renovate na lang po natin yung bahay. So, pwede na siyang tiran. Bago tayo lumabas ng pinaka-national road, so price reveal muna po tayo. So si property po ay binebenta po sa halagang 130 per square meter. So sa halagang 130 per square meter, tayo po ay meron ng property na along National Road, and then may frontage na 70 meters, at may ganitong klaseng bahay ka na rin po. Ayan, so i-renovate na lang po natin yan, ha. And then at the same time, meron po tayong poso na lalagyan na lang po natin ng pinaka pump niya. And then meron ka na rin pong kulungan ng mga baboy. Ayan, nakapaloob na po yan kay property. And then at the same time, meron kang isang magandang farm lot. Pwede rin po tayo maglagay or buhayin po natin yung pinaka fish pond. Ayan. So panalong panalo ka rito sa property na to. Ang ganda nito, pagtayuan ng business dyan sa may pinakaharapan. Pinaka-property, nandito na po tayo sa may pinaka-national road. So, ito po yung harapan ng bahay. Ayan. So, close siya dito sa may harapan. Ayan. And then, yung frontage po niya is, dito po yung start. And then, mag-e-end po siya dun sa may pinaka-poste po na yun. Ano? So, medyo mahaba-haba po talaga.
And then ito po yung papunta ng Tagkawayan Town proper. Kung magustuhan niyo itong property na to, pwede niyo na po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. Isang magandang property na naman po yung na-visit natin for today. Ayan, mga nagpipiknik yung mga kasama ko. So, ano pa hinintay po natin? Pa-reserve na po natin to. Ang ganda. Ang daming mga business na mga nakatayo na po dito. So meron tayong vulcanizing and then warehouse. So hindi ko alam kung anong warehouse yan. Daanan pa rin ng mga basto. So avail na po kayo. And then kung sakali po meron akong nakaligtaang banggitin about this property, meron po kaming description sa baba. So pakiclick na lang din po yun. So by the way, it's me again, Olive. Dito po sa Greenfield Realty. Ayan. Thank you po for watching.